Halimbawa bro, isang tao, nakita nyo na gumagawa ng gawain na akala niya yun ang tama sa kanyang pananaw, sa kanyang paniniwala. Muslim. Ano ginagawa niya Muslim? Sumasamba na hindi naaayon sa sunnah ni Propeta Muhammad. At sasabihin niya sa iyo na ito yung tama na nararamdaman ko. Kasi ang pinapairalam niya yung nararamdaman niya, yung emotion niya. Ano ang gagawin niyo, bro? Pag nakita mo yung taong ganun, bilang isang Muslim na ayon sa hadith ni Propeta, na sinabi niya na ma ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati fabilisanihi. Fa in lam yastati fabiqalbihi. Wa dhalika ad'aful iman. Mashallah. Correct. Okay. Mashallah, nakakatuwa kayo, no? Mga estudyante ng Sulay, Rabwa, Batha, at mayroon, hindi, itong mga ito, kapatid natin, sina Jan at saka sina Muhammad, ano yan? Doon sa Rauda. Rauda. Kaya nga, hindi ko alam gagawin ngayong subject natin ngayon eh. Kasi nagsahol dito ang level 2, 3, at saka 4. Sa level 3, sira ang subject ko. Sa level 2, ang subject ko ay fiqh. Tapos sa level 4, ang subject ko ay tauhid sa level 2. Sa 3 ay sa sira. Sa inyo ay da'wah. Oh, mashallah. Da'wah na ngayon. Da'wah. Mahaba yung oras. Okay. Sige. I-mix natin yan. Da'wah, history, at saka tauhid. Ngayon, balikan natin. Anong sinabi ni Propeta? Sabi niya, ang sino mang makakita ika sa inyo ng tao na gumagawa ng munkar, di ka nais-nais, ay pagbawalin ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Pigilan. At kung di niya kaya, sa pamamagitan ng kanyang dila. Sasabihin ng dila. Pag hindi kaya rin, pairalin niya ang kanyang puso na ang kanyang nakita ay hindi kaaya-aya. Na malungkot man siya. O maramdaman niya na hindi ito kaaya-aya. O hilingin niya na, ya Allah, gabayan nawa sila. Patawarin nawa sila. Hindi yung makita mo gumagawa ng mungkar na mumurahin mo. Hindi yung makita mo na gumagawa ng mungkar na nakipausog-usog ka nurong. Kamaman yung busumur ka, wallah. Tignan nyo mga kapatid, kabaliktaran eh. Sa atin, kung ifa-follow natin ang totoong turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay wala tayo doon sa tunay na turo niya. Kasi ang sinabi niya, pag nakita nyo, gawin nyo, napigilan sa pamamagitan ng kamay. Pag hindi kaya, sa pamamagitan ng kanyang dila. Hada dila. Lisan. Pag di kaya, puso na lang ang pairalin. Tayo, anong ginagawa? Minumura pa laging dila. Ha? Dila sa pamamagitan ng paglilibak. Sinabi ba ni Propeta na libakin nyo sila dahil gumagawa ng mga mali? Ginawa sa pamamagitan ng kamay, pero hindi dinaan sa hikmah. Pinagpapalo pa kung mga anak niya ito. Ininsulto pa sa kahit sino harap-harapan. O hindi niya ginawa niya yung kamay, dila, pinairal niya ang kanyang puso. Anong sinabi niya sa kanyang puso? Sabi niya sa kanyang puso, sana ay kamor ka ang gano, wallah.
sa ginagawa ninyo. Nagmura sa kanyang puso. Hindi nga sinabi sa dila, hindi din na sinabi sa kamay, pero ang sinabi niya sa kanyang puso, sana kasuklaman kayo ng Allah. Samantalang hindi yun, bro. Kung titignan natin ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang hikma sa pagbabawal? Tignan nyo. Bakit kailangan natin magbawal? Sagot. Taas ang kamay. Nakakapagawa ng kasalanan. Okay, isa lang ang sagot. Bakit natin kailangan ipagbawal ang mungkar? Ang hindi mabuti na gawain? Nakakatulong sa Isa lang muna, sandali. Oh, kapatid na Adam. Pag hindi natin pinigilan sa makakapagpita tayo ng para makakapagbigay pa ng isa ng mali sa iba. Laging tutuparin. Ipagbabawal natin dahil maari pa ito magdulot ng iba. Kaligaw pa. Kaligawan. Okay, very good. Ano pa? magkasala tayo sa. Magkasala ka? Anong dalil mo na magkakasala ka, kapatid na Bisaya? Kasi bilang isang Muslim, alam natin nakasala. Kaya lang ng payo. Payuhan kasi. Andun na sa chat ko Sandali, darating ako sa'yo. Mahina ka laban. Sige, ikaw, bro. hindi man maranaman kasi. Hindi, Tagalog. Kasi maraming nandito. Unfair yan kung magmaranaw ka. Kasi pag di mo sila pinigilan, pag yung musiba darating, pilitin sa'yo matamaan. Mashallah. Pag hindi mo sila pigilan, baka yung parusa ng Allah ay madamay ka at mapunta sa'yo. Oh, maganda rin yan. Kuro-kuro. Ano pa? Sino yung kanina tumatas ang kamay? Ari, huwag kayo dyan magtanungan. Nandun na yan, Ustad, sa Mga marano kayo. nandun na sa binanggit mong hadith kanina. Na ano yun? Pinaglutos ng propeta. Pinaglutos ng ano. So ibig sabihin, nandoon na sa hadith. Oo, Kung unawaan natin na dapat pigilan. Pigilan. Manraa. Manraming pumungkar. Meron pang isang kasagutan? Baka maging tama sa... Dagdag sa mga Maguindanaon. Paalala yun, sir. Para sa mga tao. Masya Allah, pagpapaalala. Alam na sila, pero nakakalimot sila sa mga gawain. Okay. Nakakalimot sila ng mga kamay. Very good. Tama. Kapatid na si John. Ano sa baka maging tama sa iba, sa mga baguhan. Kailangan pigilan. Sa mga baguhang mga Muslim, baka makita nila na hindi mo pigilan yung mali, baka makita nila sa pananaw ito na ito pala ay pwede at tama. May sagot ako Ustad, kaso hindi ko maano sa Tagalog May sagot ka, hindi mo siya ma-express sa Tagalog? O sige, interpreter mo si Kwan. Si Daud, gawin mo siyang interpreter. Sige, itry mo. Kaya mo yan. Ako mo sa taxi na Ustad. Anong daw sa Tagalog yun? Kapamukas sa kataskilan. Malalim kasi ng marano yun eh. Ha? Tagalog. Para sa sarili ko din. Pag-iwas na masisi. Ha? Pag-iwas na masisi. Kailangan mo sabihin sa kanya yung Kapamukas sa kataskilan. Ibig sabihin, ginawa ko ang dapat kong gawin para absuelto ako. Hugas kamay. Hugas kamay. Yan. Yun pala ang Tagalog nun, hugas kamay. Hoy, Bisaya pa, alam niyo. Ari, yun pala ang translation ng kapamukas sa kataskilan na hugas kamay. Yun ang ibig sabihin nun. Correct. Buuin natin mga kapatid. Buuin natin ang lahat ng sinabi nyo. Kasi po, hindi tayo mapapabilang sa mga komodidad at mga mabubuting mga Muslim na pinili ng Allah sa sangkatauhan kung hindi natin ipagbabawal ang kamalian. Mapapabilang tayo sa mga taong masama na inahayaan natin na makita ang kamalian at wala tayong sinasabi. At dapat lang ito pigilan. Dahil ang pinakamabuting pamayanan o pinakamabuting Muslim na tao na siya yung nagpapapigil ng kasamaan. Dahil kung hindi, magiging resulta ang lahat ng mga sinabi nyo. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo ang pinakamabuting pamayanan
sa sangkatauhan na pinili. Bakit? Anong resulta? Bakit? Anong kondisyon? Dahil kayo ay nag-uutos ng kabutihan at nagpipigil ng kasamaan. Hindi pa dyan huminto at hindi dapat yan lang, Ustad. Kasi may mga Kristiyano, Hudyo, mga tao na hindi Muslim na nag-uutos ng kabutihan, nagpapapigil ng kasamaan. Pero, anong sinabi ng Allah? Magiging kondisyon na kayo ay pinakamabuti. Wa tu'minuna billah. Na kayo ay naniniwala sa Allah. Bakit mo yung ginagawa, bro? Dahil para sa Allah. Naniniwala ka sa Allah. Hindi ba? Dahil ang hangad mo ay ang gantimpala ng Allah sa araw ng paghukom. Ang hangad mo ay hindi ka mapabilang sa parusa ng mga taong paparusahan sa sila ay tuloy na nakikita ang kasamaan at ito ay hindi sila nagpapabawal. Naalala nyo ba ang kwento tungkol sa mga taong naging unggoy? Na kung bakit sila naging unggoy, siguro ay dahil sa paniniwala ni Charles Darwin, kabilang sila sa mga unggoy. Nakasama sila sa nagsasabi na ang tao daw, man came from apes. Bakit? Sino itong mga tao na naging unggoy? Sa kapanahunan ni Propeta Dawud na kabilang ang mga angkan ng mga Israelita. Kamangha-mangha na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama pati ang mga Israelita. O Ustad, ano yung ginawa kasi ng mga Israelita? Patuloy na nagtatawag doon? Naglalagab ng lagim. Naghahasik ng lagim ng mga kasalanan. At patuloy na gumagawa ng mga hindi kaaya-aya sa turo ng Islam. Teka lang. Meron akong naisulat noon. Ewan ko kung nandito pa yun. Para siguraduhin natin na kasi yun ay isa sa mga talata sa Quran. Talata sa Quran na nag-uugnay tungkol doon sa mga tao na sila ay na mga taong naging unggoy. Ustad, totoo pala na may mga taong naging unggoy? Sa parang may propeta mo sa Sabi na Ha? yung sa Sabado, yung ano, Sabat. Minsan kasi Yan ang mga isdas na. minsan kasi tanong kanina. Ha? Tanong mo gaya nung sabi mo na yung taong Muslim siya pero gumagawa ng kamalian. Ang masakit to kasi kapag minsan pagka nagsabi tayo sa kanya ng ano, idinaan pa natin sa kanya magandang salita. Minsan napapasubok pa tayo. Minsan tayo pang pinagsasabihan. Bakit? Kanya pinagsasabihan? Marami siyang dahilan na keso. Kaya kung nagagawa kasi halimbawa pagdating sa pangkabuhayan, yung iba gumagawa ng riba, tapos nagsasala siya, nagbibigay ng zakat, nag-hajj, nag-umra. So pagka sinabi mo siya ng ituwid mo siya, sabihan mo na alam mo naman sa sarili mo na yung ginagawa mo, halimbawa yung paggawa ng riba. Tapos, Mali. Bawal. Tapos, ba't mo ginagawa? Tapos kapag sinabi mo siya, yung mahirap tunustad, yung paano mo sa kanila i-explain na mauunawaan nila ng mabuti. Samantala, marami naman sila narinig na mga ulama ay pinagbabawal yung paggawa ng riba. Marami na. Sama mo na dyan, Ustad. Ang mga kamalian na mga katiwalian na ginagawa ng mga tao na lantaran na nakikita natin, ang pagbibigay ng raswa, suhol, na mismo na sinabi ni Propeta Muhammad na kinasuklaman at isinumpa ang nagbibigay ng suhol at ang tumatanggap ng suhol. Ar-rashi wal murtashi. Bakit natin ito sinasabi? Dahil eleksyon ngayon. Okay lang yan. Sasabihin ng mga kandidato kasi kayo, mga mukhang pera kayo eh. 1,000 lang kayo. Bayad na kayo. Bubutuin nyo na kami. Walay masaklap at masakit ito mga kapatid. Pero bakit natin ito sinasabi? Dahil ito'y patuloy pa rin na nangyari. Balikan muna natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, 163 verse. Anong sinabi ng Allah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. إذ يؤدون في السبت
Ang ta'tihim hisanuhum yawma sabtihim syarra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Suratul A'raf. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng Allah? Itanong sa kanila, O Muhammad, ang patungkol sa pamayanan na sila ay nakatira sa baybayin ng dagat, marapit sa dagat. At ang mga taong ito, idyauduna fi sabt, na pinagbawalan sila na huwag silang magtrabaho sa araw ng Sabado. Huwag silang mangisda. Ang mga taong trabaho nila ay nasa baybayin ng dagat. Idta'tihim hisanuhum yawma sabtihim syarra'a. Dahil ang mga syurra'a, dahil dumarating ang mga isda sa karagatan sa araw ng Sabado, na harap-harapan nila dumarating ang mga isda doon mismo sa gilid ng baybayin ng kanilang mga bahay. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim, at may araw maliban sa Sabado na lahat hindi ka at wala kang makikitang isda. Wala nang mahirapan sila sa pagkuha ng isda. Sabi ng Allah, kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. At ito ang pagsubok namin sa kanila dahil sa kanilang pagmamalabis o dahil sa kanilang mga kasalanan at dahil sa pagsunod sa kanilang mga sarili. Mga kapatid, ang Islam, pagsunod sa Allah, wala nang patanong. Dito sinabi ng mga pantas, 3 uri ang mga tao. Unang mga taong klase, mga tao na sila ay naguutos ng kabutihan at nagbibigay ng babala sa mga tao. Pangalawang uri ng mga tao na sila ay mga tao na nakikita nila ang mga kasalanan na ginagawa ng kanilang kapwa-tao at ito'y hinahayaan lamang. Wala silang pakialam. Si ama, ina, kapatid, pinsan, si mayor, si ulama, si ustad, si sheikh, nakikita ang haram, pinapabayaan, halimbawa. Wala silang sinasabi. Uri ng mga tao yun. Pangatlong uri ng mga tao, sila yung mga tao na alam nila yung kasalanan na patuloy pa rin nilang ginagawa. Ngayon, ito bang 3 uri ng mga tao noon hanggang ngayon ay nandirito pa rin? Nakasing tulad nila? Jibril? Mawjud. Nakita mo sila? Nakita mo? Walay, benar. Totoo, meron. 3 uri kayo ng klase ng mga tao. Mga tao nagpipigil, nagsasabi, mali yan, huwag nyo gawin. Mga tao na nakikita, inahayaan na lang yung kung anong mangyari. Bahala kayo sa buhay nyo, kanya-kanyang buhay. Ano ba yun? Nafsi-nafsi. Wala akong pakialam sa inyo. Apas ginawa sa Maranao. Alam mo yung apas ginawa sa Maranao? Bisaya. Hindi, hugas kami yun. Apas ginawa, bro, ibig sabihin mo, isisib mo lang sarili mo. Wala kang pakialam sa kahit sino. Apas ginawa. Sarili mo lang isisib mo. Wala kang pakialam sa asawa mo, mga anak mo. Pangatlo, mga taong gumagawa na patuloy ng haram, na alam na nilang haram, so ginagawa nila yun. Sino, ustad, ang mga naging unggoy? At sino ang mga naging ulo ng baboy sa kapanahunan na ito? Sabi dito ng mga mufassirin, tao na naging unggoy ay yaong mga tao na sila ay lumabag sa Allah, na kinain nila at ibinenta nila ang mga isda. Niloko nila at nililinlang nila ang kanilang sarili. Sabi nila, ipinagbawal ito sa atin na huwag magtrabaho sa araw ng Sabado. Pero araw ng Sabado, dito lang ito lumalabas ang mga isda. Subhanallah, nakakapagtaka mga kapatid. Araw ng Sabado, doon lumalabas ang isda, harap-harapan na sa mga dagat. Parang kumbaga, sasabihin sa'yo ng isda kung makapagsalita lang, bakit hindi mo ako ulihin? Nandito na ako sa harap mo. Subhanallah. Yawmu la ta'tihim. At may araw, karamihan sa buong linggo, hindi lumalabas ang isda. Baski anong gawin mo. So anong kabuhayan? Naghirap. Anong kabuhayan? Gipit ang mga tao. Minsan, pag gipit ang tao, pag walang magawa, anong ginagawa? Ha? Hawak patalim. Malalalim ngayon ang mga sinasabi ng level 2, 3, and 4. Masya Allah. Hugas kamay. Ano sinabi mo? Kapit sa patalim. Ano pa yung sinabi mo?
Ha? Apas ginawa. Sarili lang. Inahabol. Ang mga naging unggoy, mga kapatid, ay sila yaong sinabi nila, sandali. Pinagbawalan tayo ng araw ng Sabado, huwag tayo maghuli ng isda sa araw ng Sabado. Maniwala tayo sa sinabi ng mga ulama, ng propeta, na si Daud na nagsabi ng mga ganyan, at huwag natin, hayaan natin sa araw ng Sabado, doon tayo magsamba sa Allah, purihin, luwalhatiin ng Diyos, at huwag natin ipangibabaw ang ating kabuhayan. Dapat magpapahinga ito o pagsamba sa Diyos, huwag tayo mangisda, mga ganap buhay. Pero ganito ang gagawin natin, ayaw sa Bisaya. Makinig ka dito, anong sinabi nila? Sabi nila, gawin natin ang lambat natin, itapon natin sa dagat sa gabi ng araw ng Sabado. Araw ng Friday. Kinabukasan ng Sabado, magsisilabasan, natural, lalabas yan lahat, makukuha ng ating mga lambat. Pero, kunyari lang, pamabuki, di tayo nagtiro. Tayo lang, sikreto lang natin ito. Sabado, kunyari, totoo kami mga tao. Siya, gini, at ibakilay na di ako, panggalabak. Ha? Hindi kami nagtatrabaho, dito lang kami. Kasi sumusunod kami sa mga utos. Sabado, nakuha lahat ang mga isda. Kinabukasan ng linggo, kinuha nila ang kanilang mga lambat. Walang problema, linggo ngayon, hindi Sabado. Ano ba kayo? Isyada, mafimok? Pwede kami magtrabaho ngayon ng araw ng linggo, hindi ba? Kinuha ang mga isda, ibinenta sa palengke, kinain, nabuhay sa kanilang kabuhayan, alam nilang haram, pinagbawal, tuloy-tuloy pa rin. Sabi ng ibang mga tao rito, anong ginawa nyo? Ayaw nila maniwala, wala kaming pakialam. May mga tao na patuloy na nagpipigil ng kasamaan. Ang yes kami kano, okay. Sa totoo lang, sinasabi namin sa inyo ang katotohanan. Iwasan niyo yan. Bawal yan. Haram yan. Darating ang parusa ng Allah. Hindi nakikinig. Sabi ng mga taong ito, iiwas kami sa parusa. Lilisanin namin ang bayang ito. Kayo, gumagawa ng kasalanan, at kayo na mga walang ginagawa sa patuloy na ginagawa ng kapwa-tao ninyo, hanggat isang araw, naging tahimik ang bayan. Ya Allah, saan lugar to? Gusto mo malaman? Gusto mo puntahan? Ano pa ang dahilan kung bakit gusto mo makita? Pumunta ang mga taong grupo na sila ay nagpipigil ng kasamaan. Tahimik ang isang bayan. Wala silang naririnig. Sabi ng kanilang mga pinuno, puntahan, anong nangyari sa mga kapitbahay? Kamag-anak natin, na mga ngisda na ganito kanilang ginagawa. Wallah, faida dakhalu fi qarya, pagpasok nila sa mga lugar nila, tahimik, kaya pala tahimik. Nang buksan ang kanilang bahay, lahat sila ay mga naging unggoy sa parusa ng Allah. Waja'alu ishada fil Quran, fi surat al-Baqarah. Qiradatan khashiin. Naging unggoy ang mga tao. Ano nangyari dun sa isang grupo ng mga tao na hindi naman sila nangisda, hindi sila kumain, pero sila ay wala lang pakialam. Naging ulo ng mga baboy. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mga kapatid, antayin pa ba natin ang parusa? Na alam natin ang haram, pero patuloy pa rin natin ginagawa. At masaklap na pinaka-karumal-dumal na paggawa ng kasalanan ay ang kasalanan na lantaran na ginagawa ng taong bayan na walang nagpipigil. Tama yung mga sinabi nyo. Dapat pigilan dahil baka makasama kayo sa parusa. Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Katakutan ninyo ang fitna na parusa na igagawad ng Allah sa mga tao na gumagawa ng kasalanan na kayo ay maaapektuhan ng lahat. Ustad, bakit maapektuhan? Hindi naman kami kasama doon. Huwag niyo yan sabihin. Hadith Qudsi na nangyari sa kapanahunan na kung saan
si propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala na kinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na sa Anghel Jibril na parusahan itong lugar na ito dahil sa mga karumal-dumal na ginagawa nilang mga kasalanan. Sabi ng Anghel, Ya Allah, paano ko paparusahan na may isang alipin, abdun saleh, abdun awliya min awliyaik, ya'budunaka khalisan laka. Paano namin sisirain ng isang lugar na mayroon kaming nakita na isang alipin mo, na gaano siya kalapit sa iyo, gaano siya mapagmahal sa iyo, pumupuri, lumuwalhati, sumasamba sa iyo, Ya Allah. Parang hindi namin kayanin na paparusahan na madadamay siya na wala siyang kasalanan at ginagawa doon. Sabi ng Allah sa kanya, unahin siya. Bakit, bro? Kasi hindi nagpigil ng kasamaan. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Mga kapatid, kaya natin ito sinasabi. Malaki kaya ang gantimpala na ibibigay ng Allah doon sa taong na nakatira doon sa fitna, na umiiwas at nagpapabawal. Kaysa doon sa tao na umiiwas sa fitna, na pumupunta sa isang lugar na gusto niyang sambahin ng Allah, siya lang, wala siyang pakialam sa mga tao. Mas malaki ang gantimpala mo na magpigil ng kasamaan. Maniwala sila o hindi, sabihin mo. Tanggapin nila o hindi, sabihin mo. Magpigil ka. Hindi. Totoo yan, bro. Di ba? Sabihin mo, pagod na kasi ako. Hindi naman sila maniniwala. Sa Allah, sa Kanya, ang gabay. Ang sayo magparating at magpaalala. Wama alayka illal balagul mubin. Ya Muhammad, wala kang magawa maliban sa ikaw ay dapat kang magbigay ng paalaala, magbahagi sa mga tao ng katotohanan. Kayo na may mga kaalaman, kayo na mga ustad, kayo na mga sheikh, mga ulama, kayo na mga estudyante, anong nakikita nyo, pigilan pa rin ito. Ustad, minsan ako nagagawa ko rin. Gawin mo na, pigilan mo rin yan. Dahil mismo sa sarili mo, baka masabi mo sa sarili mo na, Ya Allah, patawad, dahil ito rin pala minsan ay nagagawa ko. Kaysa pinapabayaan mo na lang ang nakikita. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay natin dito sa mundo, kinakailangan natin, ano ang dapat? Anong aral? Anong aral sa sinabi natin ngayon? Sa kwento natin tungkol sa mga nangyari sa mga taong ito. Pinakamabuting pamayanan ang mga tao na sila ay nagpipigil ng kasamaan at naguutos ng kabutihan na sila ay mananampalataya. Nubashir li ahli tawhid wa ahli al-Quran annakum minan najihin. Insha'Allah. Li'annakum antum tu'minuna billah. This is a glad tidings and a great good news to the believers. Because you believe in Allah and you worship Allah. And at the same time, you forbid what is wrong and you enjoy what is right. Kaysa wala kang gagawin. Katulad din ng mga tao ngayon na nagsisigawa ng mga bid'a. Anong masasabi nyo? May mga tao na sabi nila, kayo wag na bid'a. Ay bumanagar ka nung na bid'a. Ang nanirinig lang namin sa inyo, kapatid Nur Haydin, bid'a. Wala na ba? Puros bid'a na lang. Ha? Anong masasabi nyo? Anong isasabihin mo dun sa tao na yun? Nasasabihin niyo, porsipidan na lang sinasabi niyo. Bigyan ng ano? Lesson? Ano ibibigay mo? Very good. Bigyan mo ng kadil. Bro, ang sa totoo lang, minsan din kasi, tayo na nangangaral, tayo na nagsasabi ng papaalala, tayo rin minsan kasi nagkukulang, at tayo rin minsan yung mali ang paraan natin sa pagpapaalala sa mga tao. Kasi una, ang pagdadakwa, ayan, papasok na ngayon tayo sa dakwa. Okay? Ano yung kanina? Sira? Oo, may kwento. Di ba? Ngayon, paano papasok si dakwa ngayon dito sa subject matter natin? Ang dakwa dito ay, bago ka magpigil ng kasamaan, bro, magpigil ka na ito ay una para sa Allah.
At huwag mong asahan na ikaw ay magpapipigil ng kasamaan na akala mo na masisigurado mo na susundan nila ang pagpipigil mo. Dahil wala kang magawa maliban sa magparating. Hindi mababago ang mga tao maliban sa kung di nila baguhin ang sarili nila. At ang pagbibigay ng dawa at paalaala sa mga tao, hindi sukdulan na ito ay gagawin mong puwersa. Pare, di ba bro? Pupuwersahin mo na hindi sila maniniwala sa'yo, tapos sabi mo, hiwa-hiwalay na tayo, tapos mumurain mo sila, tapos puputilon ka ng mga allowance ninyo. Pamilya mo, paasawa mo, pamilya mo, may isang brother, Ustad, hindi ko sila pinadalaan ng 2 buwan. Bakit bro? Hindi naghihijab ang mga anak ko. Hindi nila sinusunod ang gusto ko. Nagpapabaya sila ng sala. Mrs. ko rin, sabi niya, ayaw ko muna maniwala. Ganito, pinutol ko yung sweldo sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Sige, para parusa sa kanila. Tama ba yan, bro? Ha? Hindi ganun ang paraan na para ang tao ay palalahanan mo ng ganun, uri. Ganun din ang tao na magpipigil ng kasamaan na harap-harapan na papahiyain mo. Anong paraan ngayon na nagpipigil ng mga kasamaan? Nakikita natin dito sa social media, di ba? Nagmumurahan pa sila. Wallahi, may isang hadith ni Propeta Muhammad dumaan sa akin, isinare ng isang kapatid. Ang ibig sabihin ng hadith, sabi ni Propeta Muhammad, huwag ninyong murahin yung manok na siya ay nagtitilaok sa umaga. Dahil ito ay isa ito na siya ay nakakakita ng anghel. Dahil ito ay palatandaan na umaga na nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay puko sa mga tao na umaga na magdasal, mag-fajr. Kung sino yung walang relo, kung sino yung wala siyang alam. So ngayon, kung iyon ay ipinagbawal ng Allah na wag itong murahin ang mga dabba, ang mga hayop o itong manok na ito na hindi makakadisturbo sa'yo, ang sarap-sarap pa kaya pakinggan pag umaga magigising ka at may tilaok ng manok. Paano pa kaya bro kung ang mumurahin mo ay isang mga ulama o mga ustad o mga taong nangangaral ng kabutihan? Hindi ba ito mas masagwa na napakalaking kasalanan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا يَلْفِدُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا دَلَّدَيْهِ رَقِيبٌ أَتِيدٌ. Walang anumang binitiwan ng dila, maliban na ito ay magsasaksi at may nakabantay na isinusulat ang anumang sinabi nito. La ilaha illallah, kapatid na Jibril. Ang dila, lahat ng binitiwan mo, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, isinusulat. Ang anumang mga pagbabanta mo sa isang tao, anumang paglilibak mo sa isang tao, pag-iinsulto mo sa isang tao, pagsisinungalin mo, lahat yan nakasulat at yan ay maghuhusga sa iyo laban sa iyong sarili sa araw na walang darating na kaligtasan at tulong maliban sa kung sino yung dumating na ang kanilang mga puso ay tunay na dalisay at mga taong tunay na nagsisigawan ng kabutihan. Hindi sa'yo makakatulong ang pamilya mo. Hindi sa'yo makakatulong ang pera mo. Makakatulong sa'yo ang sarili mong gawain na mabuti at lalo na ang dalisay ng puso na ito. Yun ang pagsabi ng dakwa at pangaral. Alam nyo ba? Mayroong kaida sa usulul fiqh na sinasabing ad-dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Papasok na naman tayo ngayon dito sa fiqh. Sa mga usuliyin, usulul fiqh. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Ang sinabi ko at ang sinabi ng mga fuqaha. Pakinggan to mabuti kapatid. Sabi nila, ang pagpigil ng kasamaan, ng masama na maidudulot niya ay mas kaaya-aya. Mas wajib na pigilan mo yun kaysa ikaw ay mag-utos ng kabutihan o gumawa ng kabutihan. Naintindihan? Tahimik na tahimik ang Luzon, Visayas at Mindanao. Naintindihan ba yun, bro? Nakuha, kung naintindihan, ano ang example? Sige, hamunin ko kayo. Anong example? Mamithal. Ano?
Uulitin. Ang pagpigil ng kasamaan ay mas maigi, mainam na huwag mong gawin kaysa doon sa gumawa ka ng kabutihan o pagsamba sa Allah. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang Islam. Ang kinakailangan maslaha. Ang kinakailangan darul mafasid. Ang kinakailangan akhafu dararain. Pigilan ang bulok ng kamatis. Ha? Parang pigilan mong mabulok yung kamatis. Kaysa, maglagay ka ng kamatis na ang balot. Meron pa rin na, Pigilan ang pagbulok ng kamatis kaysa sa... meron pa rin na sinabi mo, Ustad, yung mga taong mga Muslim, tapos iniwasan nila yung mga tao na gumawa ng panghuli ng isda. So naging unggoy sila. Kaya dapat, yung kanina sinabi mo, Nawala na. Sige, tuloy yan. Laban pa. yung kanina Ustad na sinabi mo na hindi ka magiging isang Muslim kung iiwanan mo ang kapwa mong Muslim na Ahayaan mo, mashallah. Very good. Naahayaan mo na lang, di ba? واحد شاي Shay? انا ما في كل نهر ما في موجود Kulujit. La, khalas. Madama haula ma fi sharab, ana kaman ma fi لا sharab. لا ما في Ana abga kullu. ايش هذا موجود Kullu. خلاص Hada mudir kabir. ما في صديق لازم كما يجيب هذا الكلام مية Mashallah, mashallah. Yan. Ang bait ng mga dito, bro. Tignan nyo, tayo pang binibigyan ng mga tea at pagkain. Okay, anong example nun? Pagpigil ng kasamaan ay kaaya-aya na pigilin o kaaya-aya na gawin kaysa sa gumawa ng kabutihan? Yung example mo kanina, Ustad, yung isang tao na yung unang pinalusahan kaysa madami. Yung kinaginawa na. Maliban sa Unahin mo yun. No, kasi hindi siya nagpapabawal sa mga gumagawa ng kasalanan. May sinabi ko, Ustad, may malalim na salita. Tanggalin ko yung bulok kaysa mabulok na. maliban Ustad sa nakagawa ka ng maganda at napigilan mo pa yung tao na gumawa ng masama. Gumawa ka ng maganda. Kasi parang maliban doon sa paggawa mo ng maganda, Ah. dahil sa pag-uutos, pagsunod sa propeta at sa Allah, na pigilan ng masama, maliban doon, nakagawa ka din na napigilan mo pa yung isang tao na gumagawa ng masama. So naging doble yung mo doon. Nakagawa ka na ng napigilan mo pa yung tao. ito yung sample Ustad. Sige. Ano example? Sige. Ito Ustad, halimbawa sample Sample lang, sige. Sa, di ba, meron dito mga kamag-anak. Oh, may mga kamag-anak. Makinig kayo kasi lahat ng mga sagot nyo medyo malayo. Wala akong natanggap Minsan, na meron tayong mga kamag-anak. Gumagawa sila ng hindi kaaya-aya. Tapos tayo gumagawa tayo ng kaaya-aya. Ang nangyari, kung hindi natin sila, kung aayaan natin sila, minsan nagkakaroon din tayo ng parang kumbaga sumasama ang loob natin dahil sila gumagawa sila ng mali pero hindi natin sila nasasabihan. Minsan kumbaga parang parang nararamdaman din natin kasi kamag-anak natin. Diba? Mas masakit pagka tinalikuran mo sila. Kung may isip mo yun, alam mo naman na siya na wala siyang kaalaman. Tapos alam mo, Muslim siya, pero alam mo na kulang siya sa kaalaman. Tapos hinayahan mo lang siya. Bahala ka, at least sinabyan kita pero hindi mo ko pinagiging bahala ka. Parang ganun ba? Tapos pagka-alis mo, doon mo ma-realize, mapipil mo na, ay hindi pala tama. Parang ma-realize na hindi pala tama yung ginawa ko na bakit ko siya pinabuya o hindi kaya bakit ko siya pinagsabi ng masakit. Samantala lang naman natin na wala sa kaan. Yun yung dapat natin isipin. Sa bandang huli, magsisisi tayo na
bakit ganun dapat? Hindi ko siya sinabi ng masakit kasi para kung mayroong man akong message siya sa kanya, kahit pakunti-kunti, at least may hihila ko siya sa panumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oh. Nakuha niyo yung ibig sabihin niya? Nakuha niyo? Agree kayo? Sa mga sinabi niyong lahat, agree ba kayo sa mga sinabi niyo? Okay, mga kapatid. Mag-agree kayo o hindi, pakinggan mabuti ang example niyan. Dar'ul mafasid, muqaddam ala jalbil masalih. Ang pagpigil ng kasamaan ay kaaya-aya na mas mabuti o wajib na pigilan yun kaysa sa paggawa ng kabutihan. Ang pinaka-clear na example niya para maging liwanag sa ating lahat ay katulad ng nangyari sa pandemic. 2019 to 2020 o hanggang tumabot ng 2021. Ano ba ang nangyari? Nung nangyari sa pandemic ng COVID-19, hindi ba wajib, hindi ba kaaya-aya na tayo ay pumunta sa masjid para magdasal na mga kalalakihan? Sagot! Wajib. Kaaya-aya? Hindi lang kaaya-aya, hindi lang mustajab, wajib, di ba? Pero, papasok itong sinabi natin, na kaida ng mga usuluyin. Sabi ng mga doktor, ang pagtitipon sa panahon ngayon ay bawal. Kasi lalong hindi mapipigilan ang epidemya na epek ng COVID-19. Pag lalong nagpupulong-pulong ang mga tao, nagkaka-transfer. Naaahawahan ng bawat isa. Magsalita lang yung isang tao, yung saliva lang niya mapunta sa iyo o hininga niya, pwede ka na magkaroon. Which is correct sa time na yun, na nangyari yung mga yon. Ngayon, yung wajib na kaaya-aya, pinigilan yun ng mga ulama at nagkaroon sila ng iftah na ang kanilang dalil, akhafu dararain, ang kanilang dalil, dar'ul mafasid, muqaddam ala jalbil masalih. Pinigilan yung paggawa ng kabutihan, yung wajib, pansamantala sa oras ngayon. Kasi kung hindi, lalong maraming magdudulot na maraming magkaka-COVID-19 na sa oras na yun sa COVID-19, maliban kung sinong bibigyan pa ng Allah ng buhay, maari doon maraming mamatay at maraming mamatay na nasaksiyan natin, mga kamag-anak natin. Nakuha? Yun very clear example niya. Wajib ba na ikaw na nakita mo, alimbawa, ikaw mismo sa sarili mo, nafsi-nafsi, may nakita ka na tao na may dalang baril at pagpapatayin niya itong kapitbahay ninyo. Babarilin niya, kukuha siya ng, ano ba ito? Granada. Pupunta siya sa masjid. Dahil yung kalaban niya nandun sa masjid. Babarilin niya sila lahat. O di kaya magpapatapon doon ng granada. Nakita mo siya. Astagfirullah. Nagtago ako, natakot ako. Bahala ka, kahit anong nangyari. Wajib na pumunta ka sa masjid, sa oras na yun, ipigil ang wajib. Huwag ka na pumunta sa masjid. Pigilan mo ang taong ito na huwag siya mapunta sa masjid. Gamitin ang kamay, ang dila, ang lahat ng makakaya mo na pigilan siya sa paggawa ng karahasan na maraming apektado na mamamatay. Yung wajib na dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Dahil ang epekto ng maaring gagawin niya ay mas delikado. Nakuha niyo mga kapatid? Ha? Ang sinaano ko nun sa halimbawa, pinigilan mo siya tapos ikaw ang binaril niya. Ano mayayari doon? Maranaw kasi ito. Kikinukwento natin yun tapos sinabi mo babalikan ka niya. Ha? Sige. Hindi, pero pwedeng mangyari naman to sinasabi niya. Correct. Di ba? Correct naman ang sinasabi niya. Di ba bro? Ahmad? Amit? Anong gagawin ko, Ustad, na, anong sabi mo? Magiging sahib ba yung umawat? Yes! Mas mabuti yun.
na ikaw lang mag-isa, na kumapas lang at mamatay ka dun sa pagpigil ng kasamaan, shahid ka, tanggap ka inshallah sa paraiso, kaysa sa maraming mamamatay na 1,000 tao o hundreds na tao, nakasama pa doon yung mga leader. Sa katulad niyan mga kapatid, ngayon, sa kapanahunan natin ngayon, isa kang ulama, isa kang nangangaral. Sinabi ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsabi ng katotohanan ay wajib na dapat sabihin maski ang nasugat mo ang sarili mo o kahit sino pa yung leader, na ang akbarul jihad ang taqul al-haq amama al-batil al-dalim. Ang jihad na totoo at ang mabuti sa iyo ay sabihin ng katotohanan maski ang nasabihan mo ng katotohanan ay ang sarili mo, maski gaano kapait ito. Ang pagsabi ng katotohanan ay doon sa sinabi mo sa kapatid mo na yon, sa isang hari na pigilan. Ngayon, magsasabi ka ng katotohanan dahil inutos na propeta, pansamantala wag mo nang sabihin. Bakit? Kasi ang resulta ng katotohanan na mabuti na sasabihin mo ay magdudulot ng karahasan sa mga tao. Isa kang ulama na pinapakinggan. Isa kang leader na pinapakinggan. Pag nagsabi ka, atake sa gobyerno para magrevolusyon ng mga tao, dahil sa resulta nito, magkakagulo ang pamayanan. At yan ang nagkakaroon ng mga riot, yan ang nagkakaroon ng mga rally-rally, at yan ang nagkakaroon ng destabilisasyon sa isang pamayanan para magkawatak-watak at mapababa ang kahit sinong mga hari na gusto niyong ipaano. Anong naging resulta? Ang kawawa, ang ekonomiya at ang taong bayan. So wag mo na sabihin yun. Una, bakit? Kasi baka mapahamak ang sarili mo. Katulad ngayon sa ibang mga lugar ngayon. Katulad ngayon sa lugar na ito kung ano nangyari. May karapatan ng isang hari na ipakulong ang kahit sinong ulama na sabihin nila yung mga ganyan na destabilisasyon. Isa ka lang. Maski napatay ka, napaslang ka. Mas mabuti yun na mapaslang ka kaysa ikaw ay magdulot ng karahasan sa lahat ng mga tao na magrarally sila. Anong nangyari sa Libya? Anong nangyari dito sa Iraq? Anong nangyari sa mga ibang lugar? Dahil ayaw nila ng leader nila na ginagawa nila na ganito, anong nangyari? Sila mismo patay-patayan, fitna. Hada wujubul amr. Wujub, wajib na sumunod ka sa kung sinong leader. Kasi minsan ang iniisip natin yung sarili mong kapakanan. Bro, isipin mo yung lahat. Isipin mo yung epekto. Cause and effect. Di ba? Napag-aralan natin yan, yung cause and effect. Anong dahilan at anong magiging epekto? Sasabihin mo nga ang kabutihan na ipinag-uutos ng Islam. Isipin mo muna. Ano kaya kung sasabihin ko ito, magiging mabuti ito, magdudulot ng kabutihan? Ang pagsisinungalin na bawal, pwede minsan na magsinungalin. Akhafu dararain. Ang tao, magpapatayan na sila. Sasabihin niya, wallahi, papatayin ko yan talaga. Pupunta ko dun, bro, alam mo talaga, ang kapatid natin nagsisi siya doon sa sinabi niya sa'yo na ikaw daw ay masama. Parang nagsisisi siya. Pero gusto ko niyang patayin. Nagsinungalin ako. Kasi yun ang islah. Yun ang dapat na mangibabaw. Yung paano magkatapos, magkaugnayan, magkaunawaan. Wal Islam baynan nas wal khair. Ang pag-ariglo sa anumang magiging epekto at sa ano ay yun ang pinakamabuti sa sangkatauhan. Iyan mga kapatid, ang turo ng Islam. Hindi kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod. Isa pang example, Ustad, sa isang sakit. O siguro naintindihan nyo na siguro, di ba? Kayo na ngayon ang magbigay ng example. Huwag kayo lumayo, kasi kanina nagbigay kayo ng mga sample na... Pero hindi ko masyado naintindihan, pero hindi ko alam kung totoo ba na yung kamatis, pag ito ay nabulok, tapos kailangan tanggalin mo dahil Nasisira ba? mayroon siyang koneksyon. Masya Allah, kapatid. Lalawa kayo masisira. Ganun ang isang taong marites, ang isang taong mangkukulam, ang isang taong may ain. Ano yung ain? May evil eye. Sabi ng mga pantas, ang may taong may evil eye o ang mangkukulam, pwede siyang itapon sa malayong lugar na siya lang mag-isa. Kung pwede pang paslangin, paslangin. Dahil ang dulot ng epekto ng kanyang ginagawa ay mas maraming maapekto sa pangkukulam niya.
sa kanyang mga pananalita, sa aing. Di ba, bro? Anong pinoprotektahan? Karamihan. The interest of the majority. Hindi yung ikaw lang. Hindi yung ikaw lang ang iniisip mo para sa sarili mo. Ngayon, sa pagtuturo natin mga kapatid, sa mga tao, itutuloy pa rin ba natin na magturo? Magpigil ng kasamaan? Kailangan, Ustad. Sa ito papasok sa paanong paraan? Hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah, salita ng Allah mismo. Sinabi ng Allah, Ud'uhum. Ya Muhammad, o kayo na mga nangangaral, o kayo na mga kamusliman, magturo, magpahayag, magdakwa sa mga tao pagpapaalala sa Allah ng hikma. Ano ba yung hikma, bro? Ang hikma, yung alam mo na tatanggapin nila. Hindi yung magdudulot ka ng karahasan at sama ng loob sa mga tao. Ang mga tao, kung palagay mo na ligaw sila, kung palagay mo na makasalanan sila, kung palagay mo nga mga magnanakaw ito mga droga ito, mamamatay tao, darating ako bilang dakwa o bilang nagtatablig. Ha? Ano ba ang tablig? Ang tablig yung nagpapahayag ng kabutihan sa mga tao. Anong dapat mong sabihin? Kayo na mga kawatana, mamamatay kayo. Kayo na mga droga, sana mamatay na kayo, mapula-pula kayo sa pagdroga nyo. Lahat sinasabi mo, yun ba ang hikma, bro? Alam mo na yun ang kasalanan nila, alam mo na yun ang ginagawa nila. Kung mga drug addict pa yan, patayin ka namin kayo namin marinig yung sinasabi mo. Baril, patay agad. Hindi yun, bro. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam nagdaawa siya. Harap-harapan sa mga taong gumagawa ng mga kasalanan, sinasabi ba niya direct sa inyo? Binabanggit ba ang mga pangalan? Anong sinasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Mabalu qaumun kanu yaf'aluna kada wa kada. Ano ang palagay niyo sa mga tao na patuloy na gumagawa ng mga ganito na sinasabi ng subhanallah, kung narinig ko yun na ako yung pinapatamaan ni Propeta Muhammad, hiyang-hiya na ako sa sarili ko, magbabago ako. Kaysa sabihin mo sa akin na kawatan na ako, drug addict na ako, ikaw ay kawatan na, kuwan nakakap. Dapat mamatay ka na lang, bakit ka pa nabubuhay dito sa mundo? Wallahi, walang effect, no effect ang pagdadawa mo. Palagay mo bro, tatanggapin niya yun? Sa psychology, sa pag-aaral sa psychology, maski yung nagnakaw, harap-harapan, nakita mo, nahuli mo, kinukuha niya yun, sasabihin mo, magnanakaw ka. Hindi niya yan naaminin bro. Sasabihin niya, hindi ka, tinitignan ko lang. Hindi ko yan ninanakaw. Hindi yan naamin, bro. Binibilang ko lang. Binibilang. Kayo talaga, mga maranaw kayo. Pero Ustad, Bro. maganda yung ang gusto maganda na ko na nakuha na ko ng pag-aaral dyan. Bro, mga aral na napulot. May aral na napulot daw dito si kapatid natin. Sa akin lang ang may papayo ko lang. Ito kasi eleksyon na Election, correct. Election, malapit na. 2 weeks ago ngayon, di ba? Hindi, 10 days ngayon. Kailan ba yung election? May 12. Ang doon Ustad, doon sa politika, kung ikaw, alam mo ikaw isang leader, tumakbo ng pagkamayo, gobyerno, Muslim ka. Ang may advice ko lang, sa akin, suggestion ko lang to. Correct. Ang may advice ko lang, nagbigay ka ng suhod. Kasalanan yun. Alam mo yun sa sarili mo, kasalanan yun. Pero kung tunay kang Muslim, may takot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pigilan mo ang yung mga elektor, halimbawa yung mga tao. Kung kayo ay bumuto sa kabila, huwag kayong mag-away-away. Dahil ang problema kasi dito, ang mga elektor ang nagkakaroon ng alitan. Magkakamag-anak pa yan, magpipinsan-pinsan. Ikaw, buto mo to dahil ito ang mas maganda. Tapos ito naman ayaw ko. Tapos, kumbaga dyan sila nagkakaroon ng alitan dahil sa pamilya. Sabi ng isa,
Ako ang matapang sa kanila. Ako ang ano sa kanila. Ang may advice ko lang, sa akin lang ha, ang may advice ko lang dapat ang mga leader o tumakbo ng kandidato, pakiusapan ng mga tao na huwag kayong gumamit ng Karahasan. karahasan. Mm. Kaya Pwersahan. magkaway kayong magkakamag-anak. Kung sino yung pipiliin nyo, kung saan kayo kumuha, doon kayo. Kung saan ang, halimbawa, kung ikaw ay mayroon kang utang na loob kay mayor o di kaya yung tumakbo ng mayor, kung doon ka masaya, doon lang. Walang pilitan. Mm. Pero ang problema kasi sa atin, minsan ang leader mismo, hinahayaan lang yung mga tao na magpatayan. Ayun ang problema. Yun yung ano, yung mga... So sana may payo natin sa mga tao. Na nagiway-wala mga asawa dahil sa... Dahil sa politika. Kalaban ng ano, kalaban sa politika. Correct. Kung baga ang inaano ko lang, Okay, ipanawagan na natin yan ngayon. suggest, Panawagan na natin yan. Sana ang darating na eleksyon ngayon, hayaan natin ang mga tao kung sino ang iboboto nila. Maging malaya ang mga tao. At hayaan natin na wag sila nating puwersahin sa ano yung gusto nilang iboto. At ganun din ay sila ay wag sana sila mag-away-away. Minsan magkakamag-anak, grabe, masakit talaga yan. Isang pamilya mismo hindi nag-uusap-usap dahil sa partido ng iba, dahil doon siya ganyan-ganyan. Mahalaga pa ba yun? binaril yung pamangkin. Oh, tamo? So, masaklap ito mga kapatid dahil ito na yung talagang, dahil sa, ito yung propesya na sinabi ng propeta. Na mangyayari na ito. Ano ba yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Nabanggit natin yun, di ba? Sa mga una nating mga lectures. Na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na darating ang kapanahunan na kung saan kayo ay pag-aagawan ng inyong mga kalaban. Sa kasing katulad ng pagkahaling tulad ng pag-aagawan ng mga pagkain na halos tapunan, halos pag-aagaw-agawan, ibig sabihin napakagaan ninyo, ibig sabihin baliwala kayo. At tatanggalin ng Allah ang tatanggalin ng Allah sa mga kalaban ninyo, sa mga hindi Muslim, ang kanilang pangamba at takot sa inyo ng mga kamusliman. At sinabi ng isang tanong, ng isang sahaba, Ya Rasulullah, limada? Nahnu qillatun fi hadal waqt? Fi hadal zaman, bakit usugo ng Allah ang aming bilang ba sa kapanahunan na yaon ay kakaunti lamang? Bakit para kaming pag-aaga-agawan? Bakit para kaming ipagpapasa-pasa? Bakit napakagaan namin? Ibig sabihin, ang bilang ng mga kamusliman sa oras na yun ay napakaliit. Sabi ni Propeta Muhammad, hindi. Marami kayo, sabi ni Propeta Muhammad. Bal antum kathirun, walakinakum kaguta Isail. Napakarami ng bilang ninyo sa kapanahunan na darating na yun. Ngayon mga kapatid, ang bilang ng mga Muslim sa buong mundo, more than 2 billion. Marami na, mas marami pa sa malapit na sa mga Kristiyano. At mas marami ang Muslim kaysa sa mga Udyo. Pero, ang Udyo kukunti lang actually. Ang bilang nila sa buong mundo. Pero mas marami ang mga Muslim. Pero bakit mas malakas ang mga Udyo? Anong meron sila? Nagkakaisa. Ang sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sinabi? Ano? Sumusunod sa leader nila. Sumusunod sa leader nila. Wallahi, mashallah. Totoo yan, bro. Alam mo kung bakit kukunti ang bilang, pero success, sumusunod sa leader. Ganyan ang gusto ng Islam. Magkaisa ang mga Muslim. Ang problema ngayon, ang mga Muslim ginagamit ng mga kufar, divide and rule. Sila ang kawawa. Mismo sila nagpapatay-patayan, sila ginagamit ng ibang mga kufar para magkawatak-watak. Kaya dito, sa hadith, nabalikan natin na sinabi ni Propeta, ang dami ng bilang ninyo, pero katulad nyo ay katulad ng katulad ng antumuguta. Ang guta, mga kapatid, anong tawag doon sa, yung palang bula-bula, doon sa tubig, na pag may river, di ba? Na umaagos na tubig, tapos yung dami ng tubig na yun, tapos nagkakaroon ng bula-bula, tapos hindi aabot ng isang segundo, 2 segundo, biglang nawawala. Ganun ang mga kamusliman. Darating ang panahon, ang dami ninyo, pero wala kayong saysay. Wala kayong lakas. Wala kayong silbi. At gagawin ng Allah sa inyong mga puso,
dito sa inyong puso na anong mangyayari sa inyo? Gagawin sa inyong puso na dahil sa epekto nito ay dahil bakit kayo nagaganyan? Ay dahil sa pagmamahal ninyo sa mundo. Pagmamahal sa mundo, bro. Sino nagmamahal sa mundo? Itaas ang kamay. Patay nyo itaas. Hindi nyo minamahal ang mundo? Gusto mo nyo bumili ng kotse, bahay, sana tumaas ang sweldo ko, maposisyon ko, sana makapag-asawa, makapagduwaya pa ako, sana, dami, ayaw mo ng gusto mo lahat sa mundo. Ha? Wallahi mga kapatid, sa totoo lang, ang mundong ito, hindi siya ang dapat mangingibabaw. Dahil ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mas mahalin niya ang mundong ito, kawawa. Correct. Kanina, yung khutbah ng imam, ang ganda ng khutbah ng imam. Kasi it give us reflection on our life as a Muslim, as a believer. Tungkol sa qada wal qadar. Ang sinabi niya, dun sa naintindihan ko na sinabi niya, ang isang Muslim na totoo na panatag at mapagmahal sa Allah, na tunay na naniniwala sa Allah, panatag siya sa anumang mga pagsubok at hirap na dumadaan sa kanyang buhay kasi alam niya at batid niya na walang nangyayari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah, ipinasulat na ito ng Allah at ito ay itinalaga ng Allah at mangyayari. Hindi ka mamamatay hanggat hindi ito mangyayari dahil ito ay qadar. Ngunit sabi niya, ang Muslim, iniisip niya na yun ay mabuti sa kanya. Hindi pa hirap yun sa kanya. Kabutihan niya yun sa kanya. Para makapagpanumbalik siya sa Allah, makabalik siya sa Allah, makapagtauba siya sa Allah, at hindi mangibabaw ang mundong itong mapanlinlang sa atin. Nakuha niyo mga kapatid? Aral. Anong aral? Hadith pa yun. Naidagdag mo na sinabi ni Propeta dahil sa pagmamahal ninyo sa mundo kaysa sa akhirah at dahil kayo ay natatakot kayo na mamatay. Wa karahiyatul maut. Yung pagkarahiyat, iba yung takot sa karahiya. Ang ibig sabihin ng karahiya, yung parang iniiwasan nyo o ayaw nyo na mamatay. Siyempre naman, di ba? Ayaw natin mamatay, di ba? Itaas ang kamay sa inyo na gustong mamatay ngayon. Bro, sige. Ano? Sino ang handa? Walang sagot eh. Ha? Ayaw nga tumanda. Ayaw mo tumanda? Ha? Ya Allah. Kasi yung pagkamatay, depende sa sitwasyon ba? Yung kahit na Basta mamatay ng Muslim. Hindi pa kami nakapagtauba. depende sa Walay bro, sa totoo lang, ang totoong Muslim na nagmamahal sa Allah, bakit ka mamatatakot sa kamatayan na kung ikaw talaga ay mahal ng Allah at totoo sa sarili mo? Ang paraiso mo na ang iyong libingan. Anong ikababahala mo? Mas lilisanin mo ang mundo, ang pamilya mo at lahat ng mahal mo sa mundo. Kasi wala yan. Mas gusto mo yung libingan mo na doon pa lang ipapakita sa iyo ng Allah ang iyong pintuan sa paraiso. So, tanggap mo agad ang kamatayan. At hindi ka natatakot sa kamatayan. Kaya kung ikaw ay natatakot sa kamatayan, bro, wallahi there is something wrong in your faith. May malaking question sa pananampalataya mo, bro. Dahil totoong mas mahal mo ang mundo kaysa sa araw ng paghukom. Baka kasi pag sinabi sinabi sa inyo na ako Ustad, gusto mo mamatay ngayon. Baka bigyan pa kayo na extra. Teka lang. Ano? Baka? Baka patay. Hindi mo matay na. Baka mamatay. Story. Ganun pala, gusto mo mamatay ngayon ha? Kaya sinabi mo na ayaw mo. Pero teka lang, kasi may question ako dun sa sinabi mo na, kasi Ustad, baka dumating si San Pedro dito. Nakunin ako ng kamatayan. Bakit si San Pedro? Wala na tayo sa pagkakristyano na si San Pedro ang kumukuha ng kamatayan. Hindi, si Pedro hasta. Si Pedro. Okay, sorry. Corrected to be ako. Baka dumating si Pedro. Hindi, San Pedro ang sinabi niya. Kumbaga Ustad, inihalimbawa mo Halimbawa si Pedro. Si Pedro, sinangalaman ng Pedro. Hindi yung may manok. Ya Allah, subhanallah. Kaya ang hadith ni Propeta, huwag niyo hilingin na mamatay kayo. Ang hilingin niyo, Ya Allah, kung mabuti pa sa akin ang aking kabuhayan, pabuhayin ako na ayon sa ikalulugod mo. At kung mabuti sa akin ang kamatayan, igawad sa akin na ito ay mabuti pala sa akin.
May Kasi tama bro, ka, Ustad. hinihiling mo na mabuhay ka pa, pero marami ka palang kasalanan magagawa. Di ba? At hinihiling mo ng kamatayan, pero kung mamatay ka, yun pala ang kaparusahan sa'yo. So dapat hilingin mo kung ano yung mabuti sa'yo. Tanong ko lang, Ustad, bakit yung matatanda na bigay mo yung mga masasakit na? Bakit hinihiling nila na mamatay na sila? Kaya nga bawal yun at hindi pwede yun eh. Yung mga matatanda na, bawal yun. Hindi pwede yun. Ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad na hilingin natin na humingi tayo na ya Allah mamatay kami. No. So ano yung ano doon, Ustad? Kasi sa atin, iwan ko lang sa iba kung natigil na. Pero sa amin, siguro kung meron man, o konti na lang. Yung pagka yung matanda na, may sakit na, hindi ka malala na yung sakit. Magbibigay sila ng, kumbaga, pagbitik o pakain sa... Oo, tawag sa atin, ganduri, gano'n. So ang niya nung iba, na kung gagaling man itong may sakit, ay dito ipadaan sa ano na ito, kumbaga, Sa majlis. Oo. Pero kung ito man ay hindi nagagaling, Wag na pahirapan. wag nang pahirapan. So, ibig sabihin, Ipagpanalangin namin na wag. Bro, correction yan sa mga akida o paniniwala ng kahit sino man, maranaw, tosok, maginanan o balik Islam o anong tribo. Ang nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, da'u mardakum bisadaqah. Bro, tignan nyo sabi ni Propeta, magbigay kayo ng sadaka. Kasama dun yung pagpapakain sa mga taong may karamdaman na sakit. Dahil ito ay napapagaling nila o napapagaling siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka. Yung sinabi mo na ganun, na pagpapaganda ng pagkain, pagbibigay ng mga pagkain, na magdudua na, ya Allah, sana kung mabuti pa sa kanya ang buhay, pahabay ng buhay niya. At kung ito ay makakasama sa kanya ang buhay niya at mas mabuti sa kanyang kamatayan, mamatay na siya. kung hindi na siya gagaling, Ustad, kung hindi na, yung iba, Kung hindi nagagaling. kung Napahirapan. hindi na siya gagaling, wag nang pahirapan. Bro, meron akong aral na natutunan nung namatay yung kapatid ko, si Kuya Pugi. Kilala mo yun, di ba? Si Abdul, yung kapatid ko na engineer. Sabi ng ibang kamag-anak, Alim, masyado na siyang nahihirapan. 2 weeks yata siya na nakaganon siya. Inihinga lang niya, umakina or ano. Tanggalin na yan. Kasi nahihirapan naman siya, kawawa naman siya. Gusto ko rin gawin yun. Pero aral na napulot ko doon, sabi ng doktor, bakit nyo tatanggalin? Nawawalan na kayo ng pag-asa sa awa at habag ng Allah. Hindi ba imposible na buhayin siya ng Allah at gumaling? Kasi kung mamamatay yan, maski mayroon yan o wala, mamamatay. So mali ang pananaw sa atin na tanggalin. Kasi kung bakit nila tinatanggal doon sa Pilipinas, dahil siguro sa pera. Sabi nila, mamamatay din naman yan, so magagastos-gastos pa tayo, tanggalin na. Which is, ang punto, parang pinatay mo na yung sinasabi nilang mercy killing, bro. Hindi dapat, kung nandun pa rin, hayaan na siya. Which is correct. Nandun pa rin siya, akala mo mabubuhay pa. Namatay, dumating yung kamatayan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Tungkol sa kamatayan. Sige nga, anong sinabi niya? Hindi, meron bang ibang aya? Qul lan tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Sabihin, O Muhammad, na kayo o hindi ang mamamatay na ang isang tao ay mababawian ng buhay maliban sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. So, ibig sabihin, ang kamatayan nasa kamay ng Allah, nasa tadhana na mangyayari na magaganap sa lugar, sa oras na itinakda. Yun ang mga aral na dapat natin